Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth. For He is forever faithful, He is forever good, He is forever loving. And He is our God forever. And I exalt the name of Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for introducing to us our Father, for sharing to us the goodness of Yahweh. And so now we have a hope in the future because of Jesus Christ. And I thank the Holy Spirit for giving us peace in our hearts, for always reminding us that our God is good, that Jesus Christ is good, and they are for us, and they will never ever leave us nor forsake us. So last time I finished reading 2nd Chronicles chapter 30 and 31. Kaya natin binasa yung 2nd Chronicles chapter 30 and 31 kasi konektado siya sa 2nd Kings chapter 18 and 2nd Kings chapter 19 and 20. It's about King Hezekiah. So si King Hezekiah, tinanggal niya lahat ng mga foreign gods or false gods. At nirestore niya ang Passover feast. Tinanggal din ni Hezekiah or sinira niya yung the bronze thing, yung si Nehushtan, yung serpent na pinagawa ni Almighty Father kay Moses. Kasi nung time nung kay King Hezekiah, sinasamba pa rin ng mga tao yung bronze thing or the serpent. So sinira yon, pinasira ni King Hezekiah. At saka yung Canaanite deity na si Ashtar, Ashtareth, Asherah, Astarte, Ishtar, Easter. Sinira yung carved image. Tsaka yung mga high places of worship for pagan worship, no? Tinanggal, pinaalis ni Hezekiah. So, in every tribe and cities, may mga ganon silang places. Pinaalis lahat ni King Hezekiah and willing ang mga tao to remove those abominations. Kasi inalaw ni Almighty Father na kunin ng Assyrian Empire ang Kingdom of Israel. So time na yun, ano, na-open ang eyes ng mga tao. Na-open ang eyes nila na kahit ano pa ang gawin nila, ang powerful si Almighty Father. Kaya tayo, kahit ano pa ang gawin natin, ipanganak man tayo dito sa mundo at mamatay at mawala tayo dito sa mundo, si Almighty Father, He is still God. Si Jesus Christ, His precious blood is still priceless, and that's for all eternity. So itong si King Hezekiah, no, yung latter half hindi pa natin nababasa sa 2nd Kings chapter 18. So yung King of Assyria, tinanggal lahat ng mga tao sa Israel, mangilan-ngilan ang mga natira. Tapos, ang ipinalit niya na tumira doon sa land of Israel ay mga ibang mga tao, ibang lahi. Yung mga tao na yun ngayon ay kinakain ng mga lions or pinapatay ng mga lions. Nagpadala si Almighty Father ng lions kasi hindi yun ang kanilang land. Kaya ang ginawa ngayon ng King of Assyria, pinabalik ang isang
priest at tumira sa Bethel para turuan ng mga tao on how to worship the Almighty Father. Pero yung mga tao na yun, in-incorporate nila ang kanilang pagan beliefs kay Almighty Father. Sa paniniwala nila kay Almighty Father, no? So itong si King Hezekiah, he rebelled against the king of Assyria. So nung unang empire, unang binanggit dito, nung nagkaroon ng Assyrian Empire, ang king ay si Shalmaneser. Siya ang nag-conquer or besieged the kingdom of Israel. And then dito naman sa ika-14th year ng si King Hezekiah sa Judah, ang binabanggit naman dito ay si Sennacherib, na king of Assyria. So yung Assyria, isa siyang empire. Yung Syria, maliit lang yon, no? Masasakop niya yung Assyria, masasakop niya yung Syria. So, pinipilit ni Sennacherib na magbigay ng pera ang King of Judah sa kanya. So, dito sa verse 40 ng 2 Kings chapter 18, then Hezekiah, king of Judah, sent to the king of Assyria at Lachish, saying, I have done wrong. Turn away from me. Whatever you impose on me, I will pay. Sabi ni King Hezekiah sa king of Assyria, 300 talents of silver and 30 talents of gold. So Hezekiah gave him all the silver that was found in the house of the Lord and in the treasuries of the king's house. So tinanggal yung mga gold, mga layings, nung pinarenovate ni King Hezekiah, yung temple of the Lord, tinanggal uli yun at ibinigay sa king of Assyria. Pati yung mga silvers, pati sa lahat ng mga nasa treasure ng king or mga binibigay na mga tax ng mga tao. Nakalagay dito sa verse 16, at that time, Hezekiah stripped the gold from the doors of the temple of the Lord and from the pillars which Hezekiah, king of Judah, had overlaid, and gave it to the king of Assyria. At hindi naman galit si Almighty Father kung tanggalin ang gold overlayings doon sa doors of the temple of the Lord, dahil baliwala naman kay Almighty Father ang mga bagay dito sa mundo. Ang importante kay Almighty Father, yung tao na willing siya na ibigay ang ganyang buhay kay Almighty Father. Yun ang gusto ni Almighty Father, ang maging faithful ang mga tao. Pero yung tungkol naman sa mga golds and silvers, hindi naman yun ang priority ni Almighty Father, dahil hindi naman yun ang kanyang treasure. Ang treasure ni Almighty Father ay tayo. Tayo na kanyang mga anak, ang kanyang treasure. Verse 17, then the king of Assyria sent the Tartan, the Rabsaris, and the Rabshakeh with a great army against Jerusalem to Hezekiah, and they went up and came to Jerusalem. When they had come up, they went and stood by the aqueduct from the upper pool, which was on the highway, to the fuller's field. And when they had called to the king, Eliakim, the son of Hilkiah, was over the household. Shebna, the scribe, and Joadah, son of Asaph, the recorder, came out to them. So, ang naging humarap sa mga envoy ng king of Assyria ay mga tauhan din ni King Hezekiah. Si Eliakim, Shebna, and Joah. So, hindi face to face, no, si King Hezekiah sa mga emissary ng King of Assyria. At sinasabi ng Rabshakeh, bakit kayo mayabang?
Kanino ba kayo nagtitiwala? Bakit kayo rebellious sa akin? So yun ang pinapasabi ng King of Assyria sa mga tauhan ni King Hezekiah, na i-relay naman ng mga tauhan ni King Hezekiah sa kanya. Tingnan nyo itong broken reed na to, no? Yung Egypt, no? Mahina sila. So, low moral sila ng mga tauhan ng King of Assyria. Kaya wala kayong mapagkakatiwalaan, sabi ng mga Assyrians, no? Pati na yung sinasabi niyo na, but if you say to me, we trust in the Lord our God, is it not he whose high places and worship altars Hezekiah has taken down, and said to Judah and Jerusalem, you shall worship before this altar in Jerusalem? So minamaliit si Almighty Father ng ibang mga lahi, gaya ng Assyrians, especially the King of Assyria. Kaya, now therefore, I urge you give a pledge to my master, the King of Assyria. Meaning, makipagkontrata kayo, magpasakop kayo. At kami ay magbibigay ng mga horses. Kung kaya ninyo, nalagyan ng tao yung horses, no? 2,000 horses, meron ba kayo nun? Yun ang gustong sabihin. Wala naman kayong mga warriors. Mas marami kami. Yun ang ibig sabihin ng King of Assyria na pinapasabi sa mga tauhan ni King Hezekiah. Ngayon, sabi naman ng mga tauhan ni King Hezekiah, huwag kayong malakas ang boses. Makipag-usap kayo sa amin ng Aramaic. Bakit Aramaic? Dahil yung lugar na Assyria, doon din yung Padam Aram, parang Syria, isa lang sa salita at Padam Aram, no? So doon galing ang word na Aramaic, Aram, kasi di ba doon galing si Abraham. Nagkaroon lang sila ng salitang Jew or Hebrew nung nandoon na sila, nagkaroon sila ng land. Na yung Hebrew galing sa word na Jew, Judah. So, hindi lahat ng children of Israel, nung time na to, sila ay Hebrew. Sino lang ang Hebrew? Yung nasa Kingdom of Judah. Kasi sila lang yung galing sa tribe of Judah. Sila yung Jew. So, yung the rest, no? Yung the rest of the children of Israel, hindi sila Jew. So, nasaan na ngayon yung mga Jew? Bakit nagkaroon ng Jew ngayon, up to now? Kasi, yung sa time ni Amos and Obadiah, nung galing sila sa Assyria, di ba, hinakot sila papuntang Assyria, at saka sa Babylon, nung bumalik na sila, ang naging capital ngayon ay ang Jerusalem. Kaya, all the people of Israel na, tawag na kasi sa kanila, ay Jew. Dahil dun sila pinabalik sa Jerusalem. At ang promise ni Almighty Father, yung city of David, hindi mawawala yun, yung promise ni Almighty Father. And that's for all eternity dahil si Jesus Christ, He came from the lineage of David. And so the kingdom of Jesus will never end. So, balik ulit tayo dito, no? Sa verse 27 ng 2 Kings chapter 18. But the Rabshakeh said to them, has my master sent me to your master and to you to speak these words? Not to the men who sit on the wall who will eat and drink their own waste with you? Bakit ayaw nyo bang marinig ang gusto nyo, ang mga bagay na pinag-uusapan natin? Dapat malaman nila para matakot sila. So, ang ginawa ni Rabshakeh, lalo niyang nilakasan ng kanyang boses. Lalo siyang nagyabang. Ang sinasabi niya, wala kayong power. Mahina kayo. Mas madami kaming army. At mapapakain namin kayo. Dito magugutom kayo. So, lalong nilakasan, ano?
Do not let Hezekiah deceive you. Kasi king ng Judah, si Hezekiah. So sinabi ng Rabshakeh, huwag kayong magpapaniwala sa king ninyo. Kasi hindi niya kayang protektahan. Nor let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, the Lord will surely deliver us. This city shall not be given into the hand of the king of Assyria. Huwag kayong maniwala doon na hindi kayo ibibigay sa king of Assyria. Huwag kayong maniwala sa Diyos nyo. Na sinasabi ninyo, the Lord will surely deliver us. Hindi totoo yan. Sabi ng Rabshakeh, yung emissary or yung envoy ng king of Assyria. Na yung Rabshakeh, yung Tartan, at si, ano nga isa, Rabsaris, no? Tatlo sila na matataas ang posisyon sa Kingdom of Assyria. Ngayon, pag kinuha namin kayo dito sa lupa ninyo, sabi ng Rabshakeh, Rabsaris, and Tartan, pag kinuha namin kayo dito sa lupa ninyo, sa land of Judah, magkakaroon kayo ng bagong pagkain. Magiging peaceful ang buhay ninyo. Dito sa verse 31, 32, and 33. Magiging peaceful ang buhay ninyo. Magkakaroon kayo ng bagong pagkain. Hindi kayo mauubusan ng pagkain. A land of grain and new wine, a land of bread and vineyards, a land of olive groves and honey, that you may live and not die. Hindi kayo mamamatay. Dahil pag naiwan kayo dito, mamamatay kayo, tatanggalan kayo namin lahat ng mga bagay pag hindi kayo nagpasakop sa amin. At sasabihin niyo that the Lord will deliver you or the Lord will deliver us. Sasabihin niyo yon. Hindi yun totoo. Sabi ng Rabshakeh ng Assyria. Dito sa verse 33, nagyabang siya. Yung ibang mga lahi ng Babylon, Ava, Sepharvaim, asa na yung kanilang Diyos? Hindi sila tinulungan. Sabi dito sa verse 33, has any of the gods of the nations at all delivered its land from the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sepharvaim and Hena and Ava? Indeed, have they delivered Samaria from my hand? Nasa amin. Tinulungan ba sila ng kanilang Diyos? Hindi. Yun ang pagyayabang ng king of Assyria at ng kanyang mga tauhan. Kaya ngayon, nasaan na itong mga Sepharvaim na to? Na-use sila ngayon or yung mga ibang lahi, yung Hamath, yung Arpad, asa na sila? Inilagay sila sa lupa ng Israel. Tapos yung mga children of Israel naman, yung iba dinala sa Assyria. Ipinaghiwa-hiwalay ang family para maging mahina. Divide and conquer. Ganun ang ganilang ginawa. Yung strategy nila. Strategy of war nila ng Assyria. Para yung mga tao hindi magsama-sama, hindi makipaglaban sa kanila. Ngayon, narinig ng mga tao yon. Pero ang sabi naman ng mga servants ng King of Judah, si, ano ba pangalan nito? Si Eliakim, Shebna, and Joah, huwag kayong sasagot. Tahimik lang kayo. Sabihin na nila ang gusto lang sabihin, basta huwag kayong sasagot. Ngayon, nung tapos na ang usapan nila, bumalik na si Eliakim, Shebna, and Joah sa kay King Hezekiah. At ang kanilang mga damit ay sira-sira because they were mourning, lamenting. Nalulungkot sila sa sinabi ni Rabshakeh. Low moral sila. Wala silang hope, no? Walan sila ng faith din. Dahil, ano yun eh, yung mind nila, tinotorture. War din ng, style din yun ng war.
para maging low moral sila. So, ina-apply ng King of Assyria at kanyang mga tao kung ano ang gagawin nila para mawalan ng pag-asa ang mga tao sa Kingdom of Judah. Art of war yung matatawag. So noon pa lang may ganun na manipulation. Na up to now may mga pa rin mga tao nagmamanipula ng kapwa-tao para mawalan ng lakas ng loob. Pero tayo bilang anak ni Almighty Father, hindi ganun ang gagawin natin. Kundi papalakasin natin ang loob ng bawat isa. Dahil ang utos sa atin ng ating tatay, ang utos sa atin ni Jesus Christ, ay mahalin natin ang kapwa-tao natin. Gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. So dito tayo sa 2 Kings chapter 19. And so it was when King Hezekiah heard it, that he tore his clothes, covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. Nagpray si King Hezekiah. Sinira niya rin yung kanyang damit. Lamenting, mourning, no? Nakaranas na ba kayo na nasa sobrang pains and heartaches na naramdaman ninyo? Parang naiinis kayo na gusto nyo sirain yung damit ninyo. Nakaranas na ba kayo ng ganon? Na parang wala na akong pag-asa sa mundo. Para saan pa ba itong... para saan pa ba ito? Ano ba mang meron sa buhay? So, si Almighty Father, siya nagbibigay sa atin ng strength. Ha? Kaya, kung may mga problema tayo, lalapit tayo sa tatay natin. Kasi siya ang magpo-provide sa atin ng lahat. Si Jesus Christ, He is the answer. Always the answer. Ipinadala sa atin ng ating Almighty Father, si Jesus Christ. Napagugian ni Jesus Christ ang mundo na to. So kung i-compare natin yung mga problema natin sa naging problema ni Jesus Christ, baliwala tayong ginagawa nating mga problema. Dahil matindi yung pinagdaanan ni Jesus Christ. Kaya wala tayong masasabi sa tatay natin at kay Jesus Christ na hindi mo naman naranasan yung naranasan natin. Naranasan ni Jesus Christ and more. Verse 2 of 2 Kings chapter 19. Then he sent Eliakim, who was over the household, Shebna the scribe, the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet, the son of Amos. Nagpunta kay Isaiah, the prophet. So, si Isaiah, kilala natin si Isaiah, di ba? So, ito yung time na buhay na si Isaiah, nung si Hezekiah ay king of Judah. So, si Isaiah ay prophet ng under ng kingdom of Judah. Doon siya nakasakop, nakatira. And they said to him, thus says Hezekiah, this day is a day of trouble and rebuke and blasphemy. For the children have come to birth, but there is no strength to bring them forth. Nangihina ang mga tao. It may be that the Lord your God will hear all the words of the Rabshakeh, whom his master the king of Assyria sent to reproach the living God, and will rebuke the words which the Lord your God has heard. Therefore lift up your prayer for the remnant that is left. Yun ang pinapasabi ni King Hezekiah, pinaparelay niya sa kanyang mga servants papunta kay Isaiah na mag-pray dahil sila ay low moral na, wala na silang nakikitang pag-asa. So nakikita natin dito, Hezekiah, he was faithful to the Lord. Tinanggal niya lahat ang yung mga false gods. Pero nakakaranas pa rin siya ng trials and tribulations, gaya natin. Mahal natin si Almighty Father, sinusunod natin si Almighty Father, pero nakakaranas pa rin tayo ng trials and tribulations. Lalayo pa ba tayo sa Jesus Christ, the Son of God, faithful to the Holy Father? Nakaranas pa rin ng trials and tribulations. At he was crucified on the cross. Bakit inaalaw ni Almighty Father? It's a test of faith.
So verse 5. So the servants of King Hezekiah came to Isaiah, and Isaiah said to them, thus you shall say to your master, thus says the Lord, do not be afraid of the words which you have heard, of which the servants of the king of Assyria have blasphemed me. Surely I will set a spirit upon him, and he shall hear a rumor and return to his own land, and I will cause him to fall by the sword in his own land. Yun ang sabi ni Almighty Father. Dinig ko ang blasphemy, ang paninira sa akin ng King of Assyria. Alam ko. Sabi ni Almighty Father. Sinabi ni Almighty Father kay Isaiah. Dahil si Isaiah isang prophet. Alam ko. Pero makakarinig siya ng isang rumor. Babalik siya sa kanyang land at siya ay mamamatay sa kanyang sariling land. Sabi ni Almighty Father. So, pag may problema tayo, lalapitan natin yung tatay natin. Dahil tayo, on our own, we are powerless. Hindi natin hawak ang mga bagay. Sino ang may hawak ng mundo? Sino ang nag-create ng mundo? Si Almighty Father. Kasi tayo lahat ay pinaproblema natin lahat. No? Paano na ang mundo? Nasisira na ang environment. Bakit ikaw ba ang gumawa ng environment? Ikaw ba ang gumawa ng mundo? Kaya mong ayusin? Hindi natin makagawa. Sino na makakagawa? Yung gumawa ng mundo nito. Ang mga tao, kung ano-ano mga pinaproblema sa buhay, no? Nasisira environment. Ano naman ngayon? Ano naman ngayon ka nasisira environment? Meron tayong real home with our Father. Kahit pa masira environment na to, kahit pa masira ang mundo na to, may bahay tayo, magtitiwala tayo sa tatay natin. Nauubusan ng mga puno, naubos yung mga, ang daming nagtataasan ang mga tubig. Yung level ng water tumataas, nagkakaroon ng global warming. Meron ba? Wala naman eh. Gumagawa lang kayo ng issue para yan sa... Bakit kayo gumagawa ng ganon? Pagkakaperahan nyo yan, Ha? Yung environment, pagkakaperahan nyo. Lahat ng bagay ang may control si Almighty Father. Tayo, gusto natin lahat, kontrolin natin lahat ng bagay. Wala naman tayong magawa. O, asa na yung mga tao nagko-control ng mundo ngayon? Yung may mga sakit, nawala na sa mundo. Asa na sila? May nagawa ba? Wala. Si Almighty Father, He is still God. He is still alive forevermore. And He will be still God. For all eternity. Verse 8 of chapter 19 of 2 Kings. Then Rabshakeh returned and found the king of Assyria warring against Libnah, for he heard that he had departed from Lachish. So, yung king of Assyria, nakikipaglaban against Libnah. No? Pagbalik ni Rabshakeh. And the king heard concerning Tirhaka, king of Ethiopia, look, he has come out to make war with you. So he again sent messengers to Hezekiah, saying, thus you shall speak to Hezekiah, king of Judah, saying, do not let your God, in whom you trust, deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. So that's blasphemy, no? Sinasabi, huwag kayo maniniwala na sa Diyos nyo. Do not let your God, in whom you trust, deceive you. Nilaloko lang kayo ng Diyos nyo. Yun ang sabi ng wicked king of Assyria. Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria. No? Yun ang sinasabi ng king of Assyria. Ang sinasabi ng king of Assyria, huwag kayong magtitiwala sa Diyos nyo na hindi kayo ibibigay sa king of Assyria. Which means to say, surely ibibigay kayo sa king of Assyria ng Diyos nyo dahil hindi siya makapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ng king of Assyria. Verse 11, look, you have heard what the kings of Assyria have done to all lands by utterly destroying them, and shall you be delivered? Tingnan nyo ang ginagawa ng Assyria sa lahat ng land.
nakakonquer ng Assyria lahat ng land. Kaya hindi kayo powerful, yung Diyos nyo, hindi kayo tutulungan. Yun ang ibig sabihin ng King of Assyria. Verse 12, have the gods of the nations delivered those whom my fathers have destroyed, Gozan and Haran, and Rezeph, and the people of Eden, who were in Telassar. So, nagbanggit ng mga lugar, no? Na sinakop nila. Verse 13, where is the king of Hamath, the king of Arpad, and the king of the city of Sepharvaim, Hena and Iva? Asan na yung mga king nila? Tinatanong ng king of Assyria at saka ng kanyang mga tauhan. Di ba talo na sila? Sakop na namin sila. Kaya mag-give in na kayo. Ibig sabihin, huwag kayong lalaban. Mahina lang kayo. Yun ang ibig sabihin. Verse 14, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it, and Hezekiah went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. So si Hezekiah, nag-pray siya. Instead of maging agitated siya or anxious siya, nag-pray siya kay Almighty Father. Lumapit siya kay Almighty Father. He went up to the house of the Lord and spread it before the Lord. Lord, ito po ang sinasabi sa inyo. Dahil may letter, yun ang nakalagay sa letter. Itong sinasabi sa inyo, Almighty Father, papayag ba kayo? Verse 15, when Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, kayo ang Diyos, you alone of all the kingdoms of the earth, you have made heaven and earth. Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa. Ikaw lang ang Diyos, Almighty Father. So we worship. Hezekiah worshiped the Almighty Father. Verse 16, incline your ear, O Lord, and hear. Open your eyes, O Lord, and see and hear the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Tingnan nyo, Almighty Father, yung ginagawa niya, yung minamanipula niya kami, yung tinatakot niya kami, sabi wala ka raw magagawa. Ikaw ang Diyos, ikaw ang powerful, Almighty Father. Sabi ni Hezekiah, truly, Lord, the kings of Assyria have laid waste the nations and their lands and have cast their gods into the fire, for they were not gods, but the work of men's hands, wood and stone, therefore they destroyed him. Ang totoo, Almighty Father, kaya nasakop ng King of Assyria yung ibang mga nations, pati na ang kanilang land, dahil yung kanilang Diyos ay nasunog kasi hindi sila totoong Diyos. Sila ay gawa lang ng kamay ng tao, made of wood and stone. Therefore, they destroyed them. Kaya sila ay sira. Dahil hindi naman sila totoong Diyos eh. Yung Diyos ng Sepharvaim, yung Diyos ng Hamath, yung Diyos ng Arpad, yung Diyos ng Babylon. Hindi sila totoong Diyos. Kaya nasakop sila. Sabi ni Hezekiah. Verse 19, now therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand. Pero ikaw, Lord God, ikaw ay buhay, ikaw ang nag-create ng heaven and earth. I-save mo kami sa kanyang mga kamay para hindi niya kami masakop. That all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord God, you alone, para malaman ng mga tao sa buong mundo, sa lahat ng nations, na ikaw ang totoong Diyos, ikaw lang at walang iba. So yun ang prayer ni Hezekiah. At masaya si Almighty Father na at gusto niyang tulungan ang kanyang mga anak dahil nagpapakumbaba si King Hezekiah, leader ng Kingdom of Judah. So kung tayo, kung yung leader ng isang bansa or leader ng kung anumang kumpanya meron kayo or family, poprotektahan kayo ni Almighty Father. Dahil nakatingin ang mga tao sa leader eh. Nakatingin sa head of the family. Nakatingin sa head ng company. Yung mga tao, gagayahin ng mga tao ngayon kung ano yung ginagawa ng leader, ng land, ng company, or ng bahay. Kung ano yung ginagawa, yun ang gagawin ng mga tao. Kaya masaya si Almighty Father. Dahil yung mga tao, meron silang magandang example. Ngayon, bakit sira ang mundo natin? Sira ang mundo natin kasi lahat tayo makasalanan. Yung leader of the land natin, kahit saan mang nations, anong ginagawa? Puro wickedness, abominations ang ginagawa. Kaya sira ang land natin.
Verse 20, Then Isaiah the son of Amos sent to Hezekiah, saying, Thus says the Lord God of Israel, because you have prayed to me against Sennacherib, king of Assyria, I have heard. So itong si Isaiah naman, the prophet of the Almighty Father, the son of Amos, itong si Isaiah, nagbigay ng message kay Hezekiah. Narinig ko ang prayers mo, sabi ni Almighty Father, sabihin mo kay Hezekiah, against King Sennacherib of Assyria. Narinig ko. Dahil nagdasal ka sa akin. Si Almighty Father, gustong-gusto niya na kinakausap siya ng kanyang mga anak. Dahil pag tayo kinakausap natin si Almighty Father, nararamdaman niya na mahal natin siya. Na siya lang yung hope and future natin kung meron tayong faith sa Kanya. Sa Kanya lang tayo nagtitiwala. Kaya gusto ni Almighty Father na kinakausap natin siya. Nagpapakumbaba tayo. Hindi tayo tatawag ng ibang Diyos. Si Almighty Father lang. Wala nang iba. Dahil kung ibang Diyos ang tatawagin ninyo, hindi masaya si Almighty Father. Kasi you are worshiping foreign gods or false gods. Hindi naman totoong Diyos. Sino ang totoong Diyos? Si Almighty Father. At sino ang kanyang ipinadala as a Redeemer and Mediator? Si Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Verse 21, This the word which the Lord has spoken concerning him, the virgin, the daughter of Zion, has despised you, laughed you to scorn. The daughter of Jerusalem has shaken her head behind your back. Whom have you reproached and blasphemed? Against whom have you raised your voice and lifted up your eyes on high? Against the Holy One of Israel. Sino ang siniraan mo? Sino ang whom do you malign? No? Siniraan, inayawan, kinainisan. Sino ang inaaway mo? Against the Holy One of Israel, si Almighty Father. By your messengers you have reproached the Lord and said, By the multitude of my chariots I have come up to the height of the mountains, to the limits of Lebanon. I will cut down its tall cedars and its choice cypress trees. I will enter the extremity of its borders to its fruitful forest. Di ba ang yabang mo? Yun ang pinapasabi ni Almighty Father doon sa King of Assyria. Sino ang inaaway mo? No? Sino ang inaaway ng King of Assyria? I have dug and drunk strange water, and with the soles of my feet I have dried up all the brooks of defense. Did you not hear long ago how I made it? From ancient times that I formed it, now I have brought it to pass. That you should be for crushing fortified cities into heaps of ruins. Therefore, their inhabitants had little power. They were dismayed and confounded. They were as the grass of the field, and the green herb as the grass on the housetops, and grain blighted before it is grown. But I know your dwelling place. You're going out and you're coming in, and your rage against me. Alam ko yung galit mo sa akin. Because your rage against me and your tumult have come up to my ears, therefore I will put my hook in your nose and my bridle in your lips, and I will turn you back from the way which you came. This shall be a sign to you. You shall eat this year such as grows of itself, and in the second year what springs from the same. Also in the third year sow and reap. Plant vineyards and eat the fruit of them. And the remnant who have escaped of the house of Judah shall again take root downward and bear fruit upward. For out of Jerusalem shall go a remnant, and those who escape from Mount Zion. The zeal of the Lord of hosts will do this. Therefore, thus says the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it and shield, nor build a siege mound against it. Hindi makakalapit sa inyo. By the way that he came, by the same shall he return. Kung saan siya galing, dun siya babalik. And he shall not come into the city. Hindi siya makakapunta dito sa city na to, Jerusalem. Says the Lord, for I will defend the city to save it
for my own sake and for my servant David's sake. Ipe-preserve ko ang lugar na to, sabi ni Almighty Father. Verse 35, and it came to pass on a certain night that the angel of the Lord went out and killed in the camp of the Assyrians 185,000. And when people arose early in the morning, there were corpses, all dead. Pinatay lahat ng angel of the Lord. Tingnan mo si Almighty Father. Ang daming taong namatay, mga Assyrians. 185,000. Ito ay mga warriors ni Sennacherib, king of Assyria, na pwede nilang sakupin yung kingdom of Judah. Pero hindi inalaw ni Almighty Father. And when the people arose early in the morning, there were corpses all dead. Patay lahat yung 185,000 na mga warriors of King Sennacherib. So Sennacherib, king of Assyria, departed and went away, returned home, and remained at Nineveh. O nangyari kay King Sennacherib? Umalis, lugmok siya, wala na siyang soldiers. Saan yung mga soldiers niya? Saan yung mga warriors niya? Si Almighty Father is powerful. He is God. He created this world up to now. Kaya tayo, kung ano man mga plano natin sa buhay, ang masusunod pa rin si Almighty Father. So, whatever plans we have, give it to our Father. Lord, is it your will? I'm laying it all in your hands. Verse 37, now it came to pass, as he was worshipping in the temple of Nisroch, his god, that his sons Adrammelech and Sharezer struck him down with the sword. Anong nangyari kay Sennacherib na gustong patayin yung kingdom of Judah, pati yung kanyang king, lahat na ng mga tao gustong sakupin. Anong nangyari sa kanya? Wala na siyang soldiers, wala na siyang warriors. Umalis siya, bumalik siya sa kanyang lugar. Nagtumira siya sa Nineveh. At anong nangyari? Habang nag-worship siya sa kanyang false god, si Nisroch, anong ginawa? Dumating ang kanyang dalawang anak, that his sons, Adrammelech and Sharezer, struck him down with a sword. Pinatay siya ng kanyang mga anak, si Sennacherib. And they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon, his son, reigned in his place. So asa na ngayon yung pinagyayabang ni Sennacherib na hindi isa-save ni Almighty Father ang kingdom of Judah. Hindi isa-save ni Almighty Father ang kanyang mga... Ano na ngayon sinasabi ni Sennacherib? Wala. Pag si Almighty Father ang gumawa ng lahat ng bagay, lahat ng plano ng tao, durog. Hindi lang yung plano ng tao ang durog, pati yung tao na against kay Almighty Father. Durog. So, if we trust in our Father, we don't have to do anything. We have to trust Him. We have to love Him. Yun lang. Doon lang tayo. Mahalin si Almighty Father. Yung plano natin, ibigay natin sa Kanya. Hindi tayo kailangan makipag-away. Sino nakipag-away? Si Almighty Father. Sino ang nagtanggol, nagprotect sa kanyang mga anak? Si Almighty Father. Walang ginawa yung kingdom of Judah. Walang ginawa si King Hezekiah. Hindi man lang siya nagbuhat ng sword para makipaglaban. Hindi sila lumayo sa kanilang land. They just stayed in their land. Ngayon, sinasakop na sila ni Sennacherib. Ang daming soldiers sa dala-dala. Ano nangyari sa dadalang soldiers? Pinatay ng angel of the Lord yung mga soldiers, yung mga warriors ni Sennacherib. Dahil si Almighty Father, He's powerful. And up to now, He is powerful. Kaya tayo,
kahit ano man ang plano natin sa buhay, walang mangyayari yun kung hindi yun ina-allow ni Almighty Father. Because our Father is powerful. So kung may mga nangaaway man sa atin, you don't have to lay your hand to those people na nangaaway sa inyo. Hindi kayo dapat magsalita ng masama against sa mga tao na galit sa inyo. Give it to the Almighty Father. Isumbong natin, Lord, inaaway ako, Lord. Lord, ano ang gagawin ko, Lord? I give it all to you. At ipagtatanggol tayo ng tatay natin because He knows na wala tayong laban. He knows that we love Him and we are humbling ourselves before our Father. Humihingi tayo sa Kanya ng tulong. Nagpapakumbaba tayo. Humihingi tayo sa Kanya ng awa. Siya ang magpaprotect sa atin. Kung noon, pinotektahan niya yung Kingdom of Judah, walang ginawa ang Kingdom of Judah. Ano lang ginawa? Nag-pray kay Almighty Father. Nagpakumbaba. Yun ang ginawa ng King of Judah. So tayo, anong gagawin natin? We will pray. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Wala tayong magagawa. I-compare natin ang sarili natin kay King Hezekiah. Si King Hezekiah nga walang ginawa eh. Pero anong nangyari? Pinatay ni Almighty Father yung kalaban ni King Hezekiah. Our Father is powerful. He is God, the Almighty Father. That's why we must worship our Father always. Give thanks to Him always. Dahil lagi, araw-araw tayo, hindi tayo sure sa buhay natin araw-araw. Lalabas tayo ng bahay, hindi tayo sure. No? Kung anong mangyayari sa atin, uwi tayo, hindi tayo sure. Pagtulog natin, hindi tayo sure. Paggising natin, hindi tayo sure. Paano tayo makaka-sure? Yung assurance kay Almighty Father. Siya ang may hawak ng buhay natin. Siya ang may hawak ng mundo natin. Kaya kahit ano pa man ang sabihin ng mga tao na minamak tayo, binabaliwala tayo, hindi tayo pinapansin, walang problema. Ang importante, si Almighty Father, pinapansin niya tayo at mahal na mahal niya tayo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang pagmamahal ni Almighty Father, ang protection niya. Kaya magtitiwala tayo sa tatay natin. Sasabihin natin lahat, yung nasa heart natin, Lord, ito po ako, ito po ang gusto ko sana, pero kayo pa rin na masusunod, lahat, Lord God, sa buhay ko. Si King Hezekiah, he was faithful to the Almighty Father, pero nakaranas pa rin siya ng trials and tribulations. Na-stress pa rin siya. Even though he was faithful, pinaayos niya yung temple of God, pero na-stress pa rin siya. Ina-allow ni Almighty Father yon para chine-check niya si King Hezekiah. Hanggang saan ka ba, Hezekiah? Andito na ang King of Assyria. Lalabanan ka. Ang dami nilang warriors. Anong gagawin mo, Hezekiah? Tama ang ginawa ni Hezekiah. Lumapit siya kay Almighty Father. Wise decision making. That's the wisest decision that we will make in life, to choose our Father, to humble ourselves before our Father, because we cannot do anything without our Father. He is our strength. He is our hope. He is our God, our Creator, our Almighty Father. And He sent Jesus Christ to us to set an example for us to follow, to tell us that He loves us. That's why He sent Jesus Christ, to redeem us from our sins, to claim our birthright as His children. Thank you, and God loves us all so much.